Welcome to Iloilo City, the City of Love. Kilala ito dahil sa may init ng ngiti ng mga tao, makulay na kasaysayan at masasarap na pagkain. Halina't tuklasin ang kagandahan ng Gigantes Islands. Kilala ito sa mga malaparaisong isla at unlimited scallops. Oo, maraming scallops dito. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay at tuklasin natin kung bakit may in love ka sa Iloilo. Ano? Tara? Simulan na natin ang ating next stop. Dito kami ngayon sa naghihintay kami ng boarding. Right now it's 3 AM. Ano sa tayo? Wala pang 3, no? Wala pang 3 AM. Wala pang 3. Parang mga 2:30 AM, ganun. Supposedly, yung boarding time namin is 2:55 AM. So, dito kami ngayon sa airport. Waiting na lang kami ng boarding. And, papunta kami ngayon ng Iloilo. Kasama namin, of course, recreation. Si Ate Nora. Galing. Si Mama. Hi. Supposedly, yung boarding time is 2:55 AM. Pero, wala pa namang 2:55 eh. So, hindi pa naman siya talaga delayed. Especially hard objects such as plants, tumblers, and electronic devices inside your baggage before stowing it in the overhead bin. In line with this, please take caution in securing your carry-on luggage and when opening the bins to prevent items from falling off. Thank you. So, yun, nakasakay na kami ng eroplano. Ano oras ate? 3:31. 3:31 na. So far, on time naman. On time naman. Hindi naman nagkaroon ng delay. Although, medyo nahirapan kami. Ang dami kasi namin dala. So, bali ngayon, ako, si Daddy, si Ate Nora, si Ishan, si Kali, tapos kasama namin si Mama. Ang gamit namin, sandamukal. Nahirapan kaming magbuhat ng mga gamit. So, sobrang dami, hindi kasi maiwasan namin rin gamit ng mga bata. So, yun, nandito na kami sa Iloilo Airport. Right now, it's 5 AM. More or less 5 AM or 5:05, mga ganun. Wala kasi akong nubad ko. Gawa nung kanina dun sa airport, diba, may mga security checks. Akala mo talaga yung arrival ng OFW. Ganyan yung, alam mo yung bagahe ng tatay ko nung dumating galing Dubai na after ilang years. Isang maleta lang. Yung bagahe natin mag 4 days 3 nights tayo sa Iloilo. Ang dami. Nabook na kami na Grab. May Grab dito eh. Buti dito meron kasi syudad talaga siya. Sa iba kasi kailangan mo talaga magpa-arrange ng pick up ng mga van. Sa Boracay, gano'n. Pero dito hindi. Ano yung may available na Grab? Dito na kami sa J Plaza Hotel. From the airport,
25 minutes yung biyahe sa Grab. Daddy, oh. So, Sisirain niya yung Christmas tree. nakarating kami ngayon dito. 6 o'clock a.m. So, ayun. Ito yung itsura ng hotel. Yan. So, dito na kami sa kwarto. Isang kwarto lang muna yung kinuha namin. Tapos, later 2 p.m., iti-check-in naman yung isa pang kwarto para sa amin ni Daddy. So, ito muna yung room. Okay, sige. Thank you. Swimming pool daw sila. Sa taas. So, ito yung tsura ng banyo nila. Maayos naman. Decent. Yan. Tapos may shower. Double bed. May aircon ba? Meron. Parang mahina. 19 lang eh. Paano ba yan? Parang naka-centralize siya. Hindi. Magtanggal ka ng shoes. Kasi dito sila mag-room. Tapos may TV. 2 bed. Ito din yung reason ba't pina-early check-in ko tong kwarto na to para may breakfast na kami agad pagdating. So may mag-breakfast muna kami. Tulog yung dalawa eh. Tulog. Mamaya na yan sila kasi hanggang alas 10 naman na tayong breakfast. Pagbalik natin sila naman yung mag-ano. Ngayon, ang tanong. Breakfast. Hala ka. Paano yun? Paglabas ni ate. Isa lang yan eh. Ay, patay ka dyan. Hingi tayo kopi ha. Hingi ako. Sige. So, ayun. Ito yung tsura ng kanilang walkway sa kwarto. Punta kami ngayon sa restaurant para kumain. Para mag-breakfast. Ano ba handa niya? Handa na lang tayo. Ayoko na ma. Sa'yo handa. Grabe na. Halikan. Breakfast na kami. Kasi sobrang aga ng flight. Bakit siya? Ground. Ano? Floor ba tayo? Ano to? Close. Ayan. So, labas na tayo dito para mag-almusal. Ito yung tsura ng lobby nila. Hindi. Punta. Sayang natin kasama sa atin, Nurse, pero pagod kasi siya. Yes po. So, right now, 3 lang muna kayo mag-avail kasi yung isa natutulog pa sa taas. Until what time kayo? Until 9. 9. Okay, sige. Thank you. Let's go. Morning. Breakfast. So, they have bread and pastry section. Rice. And they have rice. Also have egg. May corn. Ayan. So, kain na muna kami. Kasi gutom na talaga. Dito tayo din. 6:30 nag-open yung restaurant nila dito for breakfast. So, sakto kami on time kasi gutom na kami talaga. Ito na tayo, ma. Naman pala. Tapos na kami kumain. Yung dalawa, hindi pa nag-aalmusal, pero tulog pa rin sila hanggang ngayon. Kung ano yung posisyon nila bago kami lumabas ng kwarto, ganun pa rin pagbalik. Sabi, nantok talaga sila. Hanggang 9 a.m. naman yung breakfast. May chance pa sila makakain kasi alas 7 pa lang. Maaga pa. So, pwede siguro gisingin ko sa atin nurse mga 8:30 or 8 pa. Ganyan. Oo. Para makapag-almusal naman siya kasi ang pangit pag wala nga namang kain. Diba? Daddy,
Share ka naman ng anong space. So, makisiksikan muna kami dito sa kwarto. Kasi 2 p.m., ire-ready na yung second room. Yung second room na yun na yung kwarto namin ni Daddy. Kasi itong kwarto na to, 2 bed to. Ayan o. Mag-stay dito si Mama, si Ate Nors, si Kali, tas si Ishan. Ayan, so pupunta na kami ni Daddy dun sa doon sa room namin. Tinawagan na kami ng reception. Ready na daw yung room namin. And gladly, in-upgrade daw yung room namin sa mas malaki kasi wala na daw available na room na mas maliit. Na yung talagang original na binok ko. So, mas napaaga ng onte. Right now, 12 noon pa lang. So, napaaga yung check-in namin dito sa pangalawang room. So, ayan yung amin. Let's see. No, open it. Ayan. So, ang laki nga. Ayan yung itsura ng kwarto namin. Mas malaki. Times 2 nung kwarto nila Mama. Ayan, oh. So, ayan yung itsura ng kwarto. May 2 queen size to, no? 2 queen size bed. O, so, tigisa tayo, Dad. Tapos, ayan, may window. Parang mas safe dito, mahal. Tingin mo. Meron din atang you know. Kaya nga, pero at least ito may sasalo sa kanya. Gusto mo magpalit na lang tayo? With them? Pwede naman. Kasi may bata din sila eh. Ang maliit yung bed para sa kanila eh. O, di, palit na lang. Pero i-tour mo muna yan. I-room tour mo lang. Sige. So, eto. Hindi to yung room na binook ko sa Agoda. Itong room na to, 2,500 lang siya sa Agoda with breakfast for 2. Pero yung yung room na binook ko is yung kagaya lang nung nakila Mama kanina na kwarto. Ganun lang siya supposedly kaliit. Pero dahil nga in-upgrade nila for free, I don't know, for some reason, kasi wala daw available right now. Parang occupied daw lahat. So, nag-overbooking sila. What they did to compensate is nag-upgrade sila ng room namin ng mas malaki, which is better. Yung room comes with breakfast for 2. Breakfast is from 6:30 a.m. up to 9 a.m. So, may kasama na rin siyang wifi. Ayan, may wifi dito sa kwarto. Also, meron din silang free cocktails pala, Dad. May free cocktails pala sila. Tuwing hapon or gabi. Later, I'll check it out. Actually, I'll check out. It says here, 1 free house cocktail drink sa level 7 bar and lounge. So, that's from 6 p.m. to 8 p.m. only. So, may free cocktail sila per person. So, dito, dahil 2 tayo, 2 vouchers yung free nila. Okay? So, pinakita naman kayo na yung itsura ng kabuuan ng room. Papakita ko lang din yung kung ano meron dito sa kwarto. So, ayan. Ito nga yung bed nila. Queen size naman pareho. Ito yung binigay sa amin na kwarto. I think kasya na kami dito ni Daddy since lang naman kami. 2 lang kami. And then, baka dito na rin namin patulugin si Ishan para hindi sila masikip dun sa kabilang kwarto. Parang dapat. Tapos meron din dito, ayan. So, meron siyang view from the outside. Pero hindi naman masyadong maganda ng bongga yung view kasi second floor lang naman kami. And then, ayan, may CR dyan. Ayan yung CR nila. Room comes with free coffee and 2 bottles of water. Meron din silang initan ng tubig if gusto magkape. And then, they also have mini ref if you have, let's say, drinks na dadalhin sa loob. You can put it there para ma-chill siya. And then, meron silang, ayan, clothing rack na pwede mo ring paglagyan. Dito naman sa CR. Yung CR nila, yan, of course, may toilet. Meron na rin kasamang mga tuwalya. Kaya hindi na rin kami magdala ng tuwalya kasi nga, usually sa hotel, meron naman nang binibigay. And also, meron silang personal care kit. So, merong dental kit,
Meron din silang soaps. And then, I suppose this is yung shampoo and conditioner. Yan. So, meron din silang shower. Hot and cold water naman to, I think. So, ayan. Ayan yung itsura. Kita lang dun sa kwarto mismo while taking a bath. Pero okay lang kasi meron namang blinds. Ayan o. May blinds naman na pwede mong ibaba. Tapos ito rin, may blinds din dito na isa pa. Well ventilated naman. And also, yung room, it has smart TV. Thankful kami na smart TV yung mga TV nila dito. Kasi usually sa hotel, hindi talaga smart TV, diba? Usually sa Airbnb, smart TV. Pero sa mga hotels, hindi. Kasi, usually, cable channels talaga. Pero, mas okay na may Netflix and YouTube. Kasi, yung mga bata, minsan nanonood sila ng Teacher Rachel or mga Sesame Street, mga ganyan. So, mas okay na smart TV. So, ayun, mention ko lang ulit na this room is 2,500 pesos sa Agoda with breakfast for 2. So, sulit na siya. So, we booked this for 3 nights. And, 4 days stay. Yan, so nag-taxi na lang kami ngayon. Papunta kami ng mag-food crawl kami. Saan po tayo? Kuya, ano may salamukan? Nabilauban. Oo, salamukan. Kainan siya. Yung sa Lamukan man. Wait lang ha. Search ko lang po quickly. Yung address lang. Opo. Parang nabasa ko 3 km away from here. Bago kasi kami dito, kuya. Ano kami, turista lang din. Doon na, ano na. Marami bang nag-ano dito? Oo, marami. Sa Lamukan. Yun, sa Lamukan. Eh. Address lang ah. Opo. Nalipat ko din. Kalimutan ko yung... Ito ba yung sinag ni Seth? Ano ba to? Anong church to, kuya? Mandurriao. Mandurriao Church. Parang ito nga yun no? Hindi, pero ang dami kasing church dito. Merong Molo, merong Haro, merong, di ba? Ano kaya? Yung pinakamalaki yata yung Haro. Haro Cathedral kasi yun eh. Haro Cathedral, oo. Na-research ko na din. Doon tayo pupunta mamaya, magdasal tayo. Pagbalik sa hotel, pool tayo. And dito kami ngayon sa Salamukan. The Energy Soup ang tawag nila. Ayan. Salamukan. Dito yan sa Iloilo City. Sa Iloilo City proper. So, titikman lang natin yung mga pagkain nila. Paunti-unti. Ay kuya, ate, ano meron kayo? Patalinaga. Patalinaga. Ano pa? Yan ang Yan lang. Anong laman nun? yung sa pata, yung sa paanak ba, yung may goto. Tapos yung sa halo namin, skin heart tsaka laman. Yun na lang. Halo. Ilan Halo. serve? Halo to. Ha? Isang serve lang. Isang serve. O, titigyan mo lang na. May halo sila. Ano yung halo, te? Laman, skin tsaka heart. Laman, skin, sa heart. Oh. Maglalaman din tayo sa mga isang pata. Magkano yun, te? 70 naman yung halo. 70 halo. Tapos yung isa, Pata na yun. tig-isa na lang nun. So, ito yung kanilang soup. Linaga, as they call it. Linaga. Hindi siya nilaga. Linaga. Yan. Pakita mo dad ko. Sarap. Parang May balat. May balat. May laman.
Okay. Para siyang balbakwa. Ano yung isa? Yun ang isa. Yung isa ata laman, pure laman. Sige po, salamat. May mga ano. Ano pinagkaiba niyan, man? Yung isa, laman. Ay, laman lang siya. Ito may onting laman loob. May puso. Tapos may balag. May puso tsaka balag. Ito. Kuya, anong tawag dun sa isa? Pata. Masarap? Masarap. Daddy, bawal sa Ate Nurse ito eh. Nasakit yung ano niya. Pakainin muna natin si Ishan. Oo, bawal to. Tikim-tikim lang tayo. Papakita natin sa kanila yung pagkain ng mga Ilonggo. Sarap? Gusto mo ba ma? Order lang kita? Minsan lang naman eh. Mura lang to. 70 lang to. Sige, kuha mo ako ng ganyan. Bakit nito? Ayan o. Ito yung may laman, huwag yan puro ganyan. Wala ka naman pupunta. Sabay pagnanga niya. Ito yung gusto mo, yung may laman ma? Ito may laman yun, no? O, yung ganyan. Taas mo yung ano, sarap. Sarap? Malambot. Sige po, dito po. Masarap po ano? Sarap, ma? Malambot, malambot. Ayan, so nandito kami ngayon sa Molo Plaza. Galing kami kanina doon sa kinainan sa Salamucan. Tapos, nag-grab kami papunta dito. 120 pesos lang. Dito sa Molo Plaza. So, ito yung pinaka-plaza nila. Ayan. Malawak siya. Yan yung plaza. Tapos, dito rin makikita yung Molo Church. Ayan. Umayos ka lang. Umayos ka. So, ayan yung kanilang Molo Church. Ayan yung nasa background ko. Ayan yung Molo Church. And then sa tawid, meron daw dong Molo Mansion. Tama ba, te? Molo Mansion. Yan, yun lang sa tapat, yun yung Molo Mansion. Hindi na kami tutuloy kasi medyo maraming tao. Tapos may tubig. Oo, may tubig kasi ang problema, si Ishan. Pag nakakita ng tubig, like kanina, itong fountain, gusto niya agad tumalon. Nagda-type siya. Eh, mahirap yun eh. Baka magkasakit kasi medyo hindi natin alam kung malinis yan o ano. So, mas mainam na, wag na lang. Ngayon pupunta kami, hindi pa kami talaga nagla-lunch formally. So magla-lunch muna kami. Pupunta kami dun sa isang kakainan. Sa last stop namin, dito kami sa Tatoys. Dito na kami kakain. Kasi recommended din to nung sinakyan namin na Grab. So, Dapat lunch to eh. Dapat lunch. Dahil nga, syempre, hindi mo inaasahan yung mga pangyayari sa buhay. At nagkanda, tulog-tulog ang mga person sa room. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa ano. Wait lang, pakita ko. Nandito tayo ngayon sa Tatoys. Ayan. Tatoys. Tapos, dun kami. Nandun sila. Overlooking yung tinutuluyan namin. Overlooking yan. Tanong natin. Oo. Overlooking nung port. So, tanong namin baka may extra bayad. Yung pala, kada isang 1,000. Okay, so Wala tayo. order na kami. Tatoys. Yan, so to order. Nandun kami sa labas. Okay na ba yun?
Wala extra bayad yun? Sa Bali Cottage 5 and Cottage 3, good for sharing na yun, ma'am. Sa What? Bali wala siyang bayad. Wala siyang bayad. Para may mga kasama lang kayo, ma'am. Nasa Okay lang. ibang tipo. Oo. Ilan kayo, ma'am? Ano, 6. 2 kids. Kasi nandun na sila nag-stay, okay lang yun? Yes, ma'am. Okay. Uy, may fruit shake. Ang amon. I-order ka ng gusto mo. Tata pa, ma'am, ihatag ko na sa inyo, ma'am. Ako bahala sa'yo, birthday ko. Sige, ma'am. Huwag si Kamanga. Alam ko ako. Okay lang nga wala resibo? Sige, ma'am. Kay Ma'am Fatima lang. Ayan, bala. So, ayan naman yung order namin. Ito yung baked talaba. Ayan siya. Ito naman yung inihaw na pampano. Ayan, inihaw na pampano. Ito naman sinigang na pampano. Ayan, tingnan natin siya. Pakita ko lang. Ulo lang to. Ayan, ulo. Sinigang na ulo ng pampano. Tapos, inihaw, lechon native na manok. Ayan, native na manok yan. Ito daw yung specialty nila dito. And of course, we have chop suey. Chop suey. So, ayan, kakain na kami. Kain na, Tenors, Kali, Mama, kain na, Ishan. Daddy, kain na. Thank you. Kain na tayo. Tama na natin sa mami. 1, 2. Nakantahan daw. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Walang handa. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Thank you! Okay, kakain na. Kain na kayo. Birthday, mahal. Thank you. Ano, sarap po, talaba. Thank yan. Tenors, kain na. Daddy, hindi ka na lang sausawan para dun sa ano, inihaw na ano, pampano. Comer é bom, faz bem pra saúde. Frutas, legumes, verduras e mais. So yun, nakabalik na kami dito sa J7 Plaza Hotel ulit. Mag-alas 7 na, 6:50 na. Ang saya din kapag nasa hotel. Oo, kasi alaga ka sa lahat. Kapag may kailangan ka, mas madali ka na asikaso. Although, wala namang problema sa Airbnb. Kaso kanya-kanya kasi sa ganun. Pati linis mo ng kwarto. Or yung mga hostel, kanya-kanya kayo 5 mostly. days ka dun. Diba? Almost same rate lang eh. Eh dito, pag may kailangan ka, for example, yan, yung concern nga namin about early check-in and check-out, maraming pwedeng gawa ng paraan. Nakagawa sila ng paraan para, o nga naman, instead na mag-charge ng per hour na early check-in, why not, isang buong gabi na lang yung i-charge, mas makakamura. May free breakfast pa for 2. Eh yung early check-in na charge, wala namang breakfast yun. Cocktail. Wala na. Tapos na. Ano oras? Past 8 na eh. Everyday ba to? Oo. So yung palabas kami ngayon, maghahanap kami ng spa ni Daddy kasi magpapamasahe kami. Medyo sumakit yung katawan namin dahil sa mga bata. Grabe, sobrang hirap pag may kasama kong bata, pero parte yun ng bakasyon eh. Ayoko naman silang iwan kasi dito sila matututo, dito sila mag-enjoy. Dagdag pa rin to sa core memories nila. So, importante pa rin yun. Although, sa aming mga matatanda, medyo ang hirap talaga. Pero ganyan talagang buhay. So, yun, lalabas kami ngayon. 8 o'clock na. Actually, past 8 na. 8:30 siguro. Maghahanap lang kami ng spa. Magpapamasahe kami. And dun sa kabilang kwarto, may ganap. Pinapunta ko kasi yung mga anak natin, Nora. And hindi ko pa alam ko nakwento ko na si Ate Nora, tubong Iloilo talaga siya. Guimaras pala, sorry. So, may pagka-Ilongga siya. Yung mga anak niya dito nag-aaral sa Iloilo. So, dahil nga ang tagal na niya hindi nakaka-uwi dito sa probinsya nila, sabi ko, papuntahin na niya lang yung mga anak niya dito kahit isang gabi. Dito sila matulog sa kwarto nila para okay na. At least kapag-meet sila kahit paano. So yun, nandun na ngayon sila sa kwarto nila, Ate Nora. Kumakain sila ng dinner. Nag-take out kasi kami ng dinner para sa kanila.
So, yung kinakainan nila ngayon. And dapat, dito sila sa kwarto na to kasi mas malaki to. 2 queen size bed yan. Kaso nga lang, si mama ayaw na yan lumipat. Kasi nahahassle na daw siya empake ulit, tas maglalapag na naman. Kasi si mama, pagdating niya dun sa kwarto, ang ginawa niya, nag-unpack na siya, tapos sinabit na niya dun sa mga hanger, ilagyan na niya yung mga gamit niya dun sa estante. So, ayaw na niya daw ulitin yun. Ang ending, gusto nila, dun na lang sila sa kwarto na yun. Titiisin na lang nila. Kasya naman sila, although, if andito kasi sila, mas komportable kasi dito. Kaso nga, ayaw nila kahit na sinabi na namin. So, mangyayari, si Ishan susunduin na lang namin every night. Tapos dito siya matutulog sa kabilang bed. Para kahit paano, mabawasan sila doon. Tapos, kumbaga mas lumuwag sila ng bahagya. So, yun, punta na muna kami doon. Mimit ko lang yung mga anak ni Ate Nora. Good morning. Nagmamadali na kami. 4 AM na. Maaga kasi yung sundo sa Gigantes si Cogon Tour. So, kaya maaga kami nagising. Maaga ako nagising, niligpit ko na lahat. Nakaready na lahat. Tapos sila, bumangon na lang sila. Bababa na lang din sila lahat. Nakababa na sila mama, tsaka si Ate Norse. Tsaka yung mga bata. Kami na lang daddy nandito kasi nag-last look kami sa kwarto. Yun. Pero, yung driver daw kasi tumatawag. Nandiyan na daw sa baba. Kapag daw kasi Gigantes si Cogon Tour talagang maaga yung pick up kasi siguro medyo malayo-layo or madaming pupuntahan. Yun. Baba na kami. Hi, Ma. Hello, good morning. Good morning. Hi, Hello, good morning mga ka-Ilongga. Ay, sungit. Ay, sama ng buka. Pasyal na naman kami. Sama ng buka ni Kali dito. Oh, bagong gising. Masungit. Pakita mo, joiners din tayo ngayon. Nagsusundo pa kami ng ibang kasama. Punta dun sa Bangkalport. Bangkalport yung pangalan. Buti nga si mama pag doorbell ko, gising na rin siya eh. Gising na ako. Sabi ko, ang oras na ako. Dali-dali ako ng kubeta. Nag-CR muna ako. Kasi labas mo sa akin. Hindi ko nga maalala kung bakit ako ginagalaw ni Inday. Ay, oo nga pala. Tapos sabi ko, bakit kagabi pala? Sabi ko, hindi na ako nagising nun. Nadire-diretso pala ako ng tulog nun. Kasi nawala na yung mga maingay dun. Alam mo ba, Sabi iyak ko, nang iyak ala, si Jen kagabi. bakit? Iyak nang iyak. Ayaw niya paalisin yung daddy niya. Tinago ko muna sa CR kasi lalabas na si daddy niya. Nahanap na siya ni Jen. Ayan na. Ala, ayan na. Nagsig. Siga eh. Oo, binuha ka lang nila, no? Natutulog ka pa nga eh. Ayan, nagagawa na. Oo, gagawa na. So yun, andito na kami sa Bangkalport. Hindi ko alam kung anong oras na. Teka, go check natin. Matagal din yung biyahe kasi umalis kami, wala pang araw eh. Ang oras ngayon ay 7:30 na. Okay. 3 hours yung biyahe. 3 hours yung biyahe from Iloilo City up papunta dito sa Bangkalport. So medyo mahaba-haba. Kaya pala 4:30 yung pick up time kasi mahaba yung biyahe. So yun, andun na sila. Pagdating mo dito, pipirma ka lang dun sa parang office. Tapos ilista mo lang yung pangalan nyo kung ilan kayo.
Kasi mainit doon, ma'am. Tela ka na lang, ma'am. Para makita talaga doon. Ma'am, baka dito po dito. Dito lang sa asawa. Dad, ikaw na bahala. So, akala ko, mahaba yung pila. Nandun kami sa dulo nung una. Tapos may lumapit sa amin, taga, Gigantes Islands Travel and Tours. Yung kung saan namin nakuha yung tour. Meron pala sila sariling booth dito. Ito. Papasay lang kami ng paper. So, mas okay kasi mas maikli yung pila. Yung waiting time namin, mas maikli. Okay din pala siyang lalaya kumuha. Buti na lang kumuha kami sa kanila. Ano? Nagkape. Oo nga eh. Gusto ko nga rin magkape. Sabi ko bilan ka. Baka mag-breakfast din kami dito. Anong oras daw? Kasi may waiting time ng on-peg. Gawa ng marami daw tao. Ilan po kayo, sir? Pero buti na lang nga. Nakat yung waiting time namin. Gawa nga na meron silang sariling booth dito. Okay din. So, nandun kami sa labas ng registration kanina. Naghanap kami ng pagkain. Kasi nga, daming tao. Tapos, yung kainan, parang isa lang yung tapsilogan. 145 ang isang order. Tapos, naglakad-lakad kami. Nakahanap kami dito ng karinderya. Ayan o, itsura niya. Ayan. Salamat, nice. Ayan yung kainan. Yung kape dito, magkano yung kape dito? 15. 15, doon sa Ate loob. Nora, bumili sila sa loob, dun sa may labas na registration. 90 pesos. 3 in 1. Puti na nandito kami. Naghanap kami ng kainan. Kasi while waiting for sit down, the boat. So after kumain, bumalik kami dito sa may registration hall. Tapos hintayin daw tawagin yung pangalan namin bago daw makasakay ng boat. Tama na yan, tama na. Medyo ang dami naghihintay, ang daming tao. After 15 or 20 minutes mula nung nakarating kami doon, after kumain, tinawag yung name namin. So, tatawagin kasi yung pangalan mo kapag kayo na yung sasakay doon sa bangka. Sobrang dami pa rin tao sa loob. Mga nauna pa nga ata yun sa amin eh. Pero kasi baka nasa tamang travel agency din kami kaya ang bilis. Yan, ito yung port nila. Yan. Finally, natuntun din namin yung boat. Tinanggal. Ilang beses namin hinanap yung boat kasi sobrang daming boat dito. Siguro mga lagpas 20 or 30. Iba-iba yung sakay. Sobrang dami kasing guests ngayon. So, nanap namin. Hintay lang namin dito na pasakayin kami ulit. So, hello! Hi! Dami na sasakyan. Makakaswimming na rin kami. Hi. Ayan, nandito na kami ngayon sa boat. Sa likod kami kasi may mga dala kami mga bata. Tapos may senior. Charet! Senior ka dyan. Tigilan mo nga. Wala pang senior yan. Kahit maging senior yan, hindi naman yung serious. Tapos, ang eksena dito, pang maramihan yung boat. Pang mga ilan to dati? Tingin mo ilan tayo? 38 yata, narinig ko kanina. 38 yung sakay namin ngayon. Sakay namin. 38 kami ngayon sa boat. Ayan o. Pero pa sa likod. Sa likod pa. So, ganyan kami karami. Ano oras na ngayon, Dad? Past 9 na. Past 9. So, dahil nga mahaba yung pila, expect na medyo may onting delays. Pero ang kagandahan nun, parang nauna pa tayo dun sa iba di ba? Nauna pa tayo makasakay kasi dun sa iba. Baka yun na tayo kasi. Hindi, kasi mabilis dun sa travel agency natin. Meron silang sariling table. Si feeling ko marami silang bangka. Nakatulong din yan. Kasi yung ibang mga nandun pa yun, yung mga nakapila kanina. So, kung mag-a-avail kayo ng Talaga naman travel and tour services, okay lang mag-DIY. Kasi meron namang pila for those people na gusto mag-DIY. Pero, mas maganda kasi kung hassle-free yung gusto nyong travel. Mag-avail kayo sa
Gigantes Island and Tours para mas hassle-free yung trip nyo. Kasi tinan mo, ang bilis ng ano namin, ng usad namin sa pila kaysa sa iba. May delay pa rin pero mas mabilis. Ngayon, ang biyahe daw sa boat, 1 hour daw? Oo, malayo. O, 1 hour yung biyahe. Hindi, si Kogon is last eh. Huli yung si Kogon. Yung si Kogon sa kabila ata yun. Saglit lang naman, siguro matig to 30 minutes. Kakain lang tayo dito. Hindi ma, mamaya pa tayo kakain. So ito yung dito na kami sa Sicogon Island. After 1 hour of boat travel, tuntun na namin yung Sicogon Island. Ayan, sura. So ito yung Sicogon Island. Golden white sand yung beach nila. Yung buhangin dito, ayan. So, golden white sand siya. Maganda yung isla. Mahangin, malakas yung alon. Siguro hindi ko lang gusto is parang medyo makalat lang. Merong mga basu-basura. Probably galing din to sa mga turista na mga nauna o mga turista before. Hindi siya malinis gaano. So yun lang yung downside. Medyo may mga visible na basura. So as much as possible na po magta-travel tayo, huwag tayong magkakalat kasi ang daming ang daming na iwang kalat. Hindi na magiging maganda tignan. Tsaka masama yun sa dagat. So maganda ma-ensure na malinis ang kapaligiran.
na kami dun sa isang island. Tapos, halfway through na travel namin, medyo sumama yung panahon. Hindi naman sobra, pero maulan dun sa pupunta namin destination. Medyo makulimlim na rin. Kaya kailangan i-secure yung mga gamit. Dito na rin kami magla-lunch. Dito muna kami mag-stay. Siguro mga 30 minutes to 1 hour kasi nakakain pa. Tapos, meron pa kami isa ulit isla na pupuntahan. Meron daw mga mag-overnight dito, so may mga magpapaiwan. Kami kasi round trip day tour lang kami dito eh. Kasi gusto ko pa rin doon kami sa hotel matulog. Gawa na may mga bata kasi kami kasama. Mas sensitive kasi. So, yun. Medyo, ano ngayon, high tide ngayon. Kaya, lulusong tayo pababa. Kuya, ang kulit. Lunchtime na. Ako isa lang. Kakain naman na kami. Pero pakita ko sa inyo ano yung hinanda nila for us. Included na dun sa binayaran na package yung lunch. So, wala na rin kailangang isipin. Paalis na rin kami dito sa kung saan kami nag-lunch. Kasi hindi pala dito mag-swimming. Hindi dito yung swimmingan. Parang residential area lang daw tong isla. So hindi pa dito yung mismong part na pwede mag-swimming or yung magandang languyan. Kumbaga dito yung area na for lunch lang, for kainan, ganyan. So after 5 or 10 minutes ng biyahe from yung isla kung saan nag-lunch, dito na kami sa Tangke Lagoon. So medyo maliit lang daw yung languyan sa loob ng lagoon, kaya 25 minutes lang inaalaw nila per boat. Dito na kami ngayon at mukhang kailangan namin bumaba. Ito yung itsura niya.
nandito na kami sa Little Boracay Island. Ito yung next stop namin. Little Boracay to yung pangalan ng island na to. And maganda yung... Oo, meron din sa... Little Boracay dahil yan sa Buhangin, Pino. Pino. So, Little Boracay kasi Pino. Maganda talaga siya. Mukhang may enjoy ng mga bata dito ah. Little Boracay, baby. Sobrang linaw ng tubig dito, diba? Nakita nyo? Yan. Sobrang linaw kumpara dun sa mga kanina. Kaya din siya Little Boracay. Dito na kami sa susunod na isla, which is yung Isla Antonia. Dito daw yung maraming activities like snorkeling, crystal kayak, banana boat. So dito ata kami for 1 hour. So baba muna kami. Tapos relax muna saglit tsaka langoy-langoy. So yun, nakababa na kami sa Isla Antonia. At yung buhangin dito, golden white sand na medyo ma-pebbles. May mga bato ng onte. Maliliit na bato. So okay naman. May mga langoyan din. Pwede ka mag-snorkeling. Medyo malakas ang hangin, umaambon na. So, tour lang tayo. Ito yung daungan niya. Yan, yung area ng daungan. Just like what I said, golden white sand yung beach. Yung sand pala, sorry. Tapos yung kulay ng tubig, blue din. Hindi siya turquoise blue pero malinaw naman. Tapos may magandang view dito ng rock formation. Ayan, yan siya. Tapos may mga puno. May mga tindahan din. Ayan, tindahan yon. Tapos may mga accommodation dito. May mga kubo, may mga CR. Yan. Tapos may crystal kayak din doon. O, yan, crystal kayak. Tapos meron mga activities dito. Yung sinabi ko kanina, banana boat, tsaka snorkeling. So, ito yung kabilang side nung isla. Diba kanina yung daungan area. Ito naman yung kabilang side niya. Medyo mas malakas yung alon ng onte. Actually, malakas talaga yung alon dito sa part na to. Kaya medyo halos walang naliligo. Yan. Itong kabilang part na to, halos walang tao. Kasi nga, malakas yung alon.
So mahabang sandbar lang talaga siya. Medyo malakas ang alon, hindi na bababa sila mama sa Atenore. Kami na lang ni daddy bababa. So ayun, nandito na kami sa Mantigue Sandbar. Sobrang mahabang sandbar siya. As in mahaba tas makapal. Kami na lang ni daddy yung bumaba kasi yung mga bata inantok bigla. Ang dami na kasing islands. So yun, pakita ko kung ano yung tsura ng Mantigue Island or Mantigue Sandbar. Tubig dito. Maganda yung tubig dito. Malinaw. Crystal clear. So ito yung tsura ng tubig. Yan. Kaso biglang lalim. Biglang lalim. Tapos kinakain yung paa mo. Lumulubog yung paa dun sa sand. Lumulubog yung paa ko eh. Hey! Pero maganda naman. Maganda yung tubig. Ayan o. There's a changing in the sky. Stop na bukaw kamay. Ano ba na yung gagawin natin? Kasi tapos naman sila ng picture. Ano na tayo doon sa may stopover? So last stop na namin, yung island na to, Kabugaw Gamay yung pangalan ng island. Dito yung merong classic na umaakit ka dun sa taas, tapos magpapapicture ka. Kita yung buong isla. O, ganun. Maganda yan, maganda dyan. Kaso mag-charge lang kami ng onte kasi yung room namin na lobat. 2 bar ba? So dito na kami ngayon sa Kabugaw Gamay. Medyo lumalakas yung alon, tapos medyo kumukulimlim na. Kaya nagmamadali na rin kami. Same lang din yung sand. Golden white sand. Tapos ma-pebbles din. Medyo mabato siya. Ayan yung tsura ng tubig dito. Ito na yung last stop namin. Kasi nga nagmamadali din dahil medyo kumukulimlim. Ayan. At ito na nga sila. Noodles muna. Kasi lumamig na eh. Oo, noodles muna si mama. Si Kali nakatulog. Si Ate Nora. Ang itim mo na. Ha? Ay, bagsak siya, day. Bagsak ka, day. Pagod na dahil. Maraming paninda dito, guys. Dadaan lang naman yan. Daan lang yan. Di yan tutuloy. Ayun yung sa... Ito ang tinamon pa ako. Ano nangyari sa'yo? Kahabol ko sa anak mo. So, ito yung salon. Ba't kasi nahabol mo yan? Eh, ayoko na nga siyang basain ng tubig kasi malamig na. No, basta naman na talaga. Maliligo kami sa ulan. Natuyo na nga. So, medyo tumigil yung ulan. Kaya pwede na daw kami umakyat doon para mag picture taking sa taas. Kasi ito yung highlight dito. Yung akyatan na yun. Yan yung nakikita nyo sa social media. Kaya hanggang ganda. So let's, so let's go. Sayang wala si mother. Ayaw niya sumama dyan eh.
Papakit na kami. Bakit na kami ng... Ano yan? Let's go. Ramal, quick lang. Sino pa yung lugar na ito? Baka yun na. Sorry. Hindi ako kaya wag na lang. Jace, dito na kayo sumuka kasi. Ano, nawawala ba? Black na sa din eh. Kaya foam. Wala pa rin. Amin eh? Yes. Boat? Yes. Sige po, tuloy. Tara. Ayan, we got a nice view here. Kita na dito yung kapilangs na pinanggalingan natin. Meron din pala sa kabila. So yun, nagpa-picture na kami dito sa ano, sa tuktok ng yung sa may akyatan dito sa ano, Kabugaw Gamay. So pila kasi yan. Per boat din tatawagin kung turn nyo na for pictures, ganyan. So ayun, para lahat makapagpa-picture dun sa ibabaw. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No, never look back. Never look back. No. Okay din talaga na medyo madalas huli-huli kami pumupunta sa mga islands kasi naabutan namin wala ng tao. Ito yung itsura ng island, by the way. Hindi pa ako nakapag-tour kanina. Although nakita naman from above, pero ayan. Yan yung paligid niya sa POV ko. Yan, tahimik lang, 'di ba? Tapos, although golden white sun siya, hindi siya sobrang golden. Mas white siya ng bahagya. So maganda rin yung sun dito. Pero napansin ko sa mga islands, common denominator nila is ma-pebbles like that. Ayan o.
ma-pebbles yung mga sand. Pero okay lang. Kasi natural naman yan eh. Pabalik na kami sa port. Hindi kami pwede magtagal doon kasi magdidilim na. Tapos 1.5 hour yung biyahe sa bangka. So kailangan makabalik kami agad sa port kasi babiyahe pa ng van. 3 hours din yun papuntang Iloilo City. So more or less mga 7 or 8 p.m. na kami makakabalik ng Iloilo City. Kaya dapat talaga makabalik na ngayon. Makulimlim na rin. Iba na yung itsura ng panahon dito. Nag-start na humambon. So maya-maya yan, lalakas na yung ulan. At dito na nga nagsimula ang aming takot at kalbaryo sa bangka. Nagsimula na nga dumilim, lalo pang lumakas ang hampas ng alon. Hindi na rin namin alam kung makakabalik ba kami sa port ng maayos o kung ano man. Pero dasal lang kami ng dasal. Kahit punong-puno na kami ng takot at kaba. Dahil bukod sa malalakas na alon, naglalakasan rin ang hangin at ulan. Nasa van na kami ulit. Si Mama may Uwian na. Uwian na. Nagbanlaw kami dun sa terminal. Sa terminal kami nagbanlaw kasi ang lagkit. Oo, kuya. Pagpag mo baka may alikabok. Oh, ito yung tubig ba? 3 hours pa yung biyahe papunta Iloilo. Ate, baka gutom na kayo. Ito po, ma'am. Morning, it's our day 3 here in Iloilo and that ends our Iloilo vlog. I hope na marami kayo nakuhang tips and may matutunan naman sa experience namin. Diskarte ninyo pag kayo na yung pupunta rito. Yeah. Although, hindi ito yung last day namin. Yung last day namin is bukas pa. Pero, abangan nyo yung next travel vlog namin which is yung Guimaras tour. So that happens today, pero we will upload the video in the next 5 days. So yun, abangan nyo yun and yun lang. I hope you liked our Iloilo travel vlog. So stay tuned for our Guimaras travel vlog. Wait. Yes. Yan, naka-t-shirt pa lang kami ngayon. Naka-t-shirt kami. Oh. Nagpagawa kami ng shirt para feel na feel namin yung tour namin sa Guimaras. Isa lang yung napagawa namin. Kung marami to, nasuot namin to sa Iloilo tour. Pero okay lang kasi biglaan lang din yung pagpagawa. Pero yung sa likod, lakbay. Yan, lakbay. Parang sample pa lang naman siya. Let's see, baka soon maging na yan. Official merchandise. So, yun lang. Thank you for watching and sana abangan niyo yung susunod naming Guimaras travel vlog. And yun. So, we'll see you on the next stop. Bye-bye. Bye!